Kumusta mga brad? Sino nga bang mag-akala na ang napakagwapong motor na ito ay nanggaling po sa bansang India? Marami po kasi mga tao ang nagsasabing pangit yung design ng mga motor na galing sa India. Yes po, yun nga po yung opinion nila. Kapag sinabing galing sa India, pangit na para sa kanila. Halos nga po lahat ng motor na nanggaling doon ini-stereotype nila. To the point na hindi nila napapansin or na-appreciate yung mga gwapong motor na galing din mismo doon sa India. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sino nga bang mag-expect na ang motor pala na ito ay nanggaling po sa India? Yung looks kasi niya, pang malakasan din talaga. Isang patunay na talaga nag-i-improve na yung mga designer nila. At itong motor nga po na ito ay walang iba kundi ang TVS Apache RTS X300. Yes po, TVS po yung brand niya. Ipinakita nga po nila ang motor na ito sa kakatapos lang ginanap na Moto Expo doon nga po sa India. Kaso lang ito po ay isa pa lamang concept. Yes po, isa pong TVS Supermoto concept. At ang naging reaction nga po ng mga tao nung nakita nila ang motor na ito, talagang positibo. Ayon nga po sa kanila, ito daw ay magiging KTM Supermoto Killer. Sa madaling salita, tatalunin daw nito yung mga supermoto ng KTM. Yun nga po yung sabi-sabi nila. Sa bagay, tingnan na lang natin kapag naging available na siya. At dahil nga po ito ay isang concept pa lamang, limitado pa lang yung impormasyon na binigay nila dito sa Supermoto concept na ito. Pero ayon nga po sa ating nalaman, ito daw po ay 299 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 35 horsepower, 9,000 RPM, 28.5 Nm of torque at 7,000 RPM. At dahil nga po ito ay isang concept pa lang, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero ayon nga po sa claim nila, 6.3 seconds lang daw 0 to 100. Yes po, 6.3 seconds lang ang kailangan, kaya na niyang ma-reach yung 100. O diba, hindi rin talaga basta-basta. At dahil nga po ongoing pa yung concept na yan, mas lalong bibilisan pa nila yan or mag-i-improve pa yan. Ang kanyang seat height ay mataas na 875mm at 240mm naman ang kanyang ground clearance. Syempre supermoto yan, kaya mataas talaga yan. At ito nga po ay may kabuuang bigat na 143.5 kg. So may kabigatan din talaga siya. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 8.2 liters fuel tank capacity at wala tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/70 naman sa likuran. Syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas pong may ABS. Naka-dual channel ABS. At dahil nga po alam naman natin na mahilig mag-slide or mag-skid ng gulong yung mga supermoto, optional po yung ABS niya. Ang ibig nga pong sabihin, pwede mo siya i-on at i-off. At kung titignan nga po natin, yan po ay naka upside down fork at naka monoshock naman yung sa may likuran. At doon nga po sa mga nagtataka at nagtatanong kung electric ba ito kasi nga wala siyang tambutso, hindi po. Meron po siyang tambutso, nakatago nga lang doon sa ilalim ng tapalodo sa may likuran. Kaya napakalinis nga po niyang tignan. Tsaka magandang bagay din yun kasi kapag natumba ka, kahit madaganan ka ng motor na yan, hindi mapapasok yung binti mo kasi nga tago yung tambutso niya. Kaso mababalian ka nga lang ng buto. So sa ngayon nga po, wala pang balita kung magkakaroon ba ito ng mass production. Depende po siguro sa magiging demand. At dahil nga po ito isang concept pa lang, wala po muna tayong bounce. Kaya panigurado, marami talagang malungkot.